Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong May 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, so let's see, Pisces. What's up? Anong energies ng inyong money, career, finances ngayong May 2024? For Pisces, you have Saturn, Jupiter in Virgo in the 6th house. So Jupiter is the planet of abundance, good luck, expansion. It's in your 6th house of your daily routine. So I think ngayon mas marami kayong mga maiisip na creative na gawain para mas mapadali yung inyong trabaho. Mas magiging organized kayo. Ngayong May, maaring you will be monitoring your income, no? Yung i-record mo yung iyong income, yung pera na pumapasok sa'yo, lumalabas, expenses mo, para mas maging aware ka kung saan napupunta yung pera mo. At doon mo malalaman kung, uy, malaki pala yung nagastos ko sa buwan na to, so sa ganitong panahon na to, babawasan ko naman, no? Oo, kasi importante yung awareness. And some of you are also going to do more work, no? Maaring mas marami kayong trabaho na gagawin ngayon. Some of you will also focus on taking care of your health, no? Yung iyong kalusugan. Kasi syempre, kahit anong trabaho pa yan, kung hindi tayo malusog, hindi maayos yung ating health, hindi tayo magiging productive. Sabi nga health is wealth. You also have Moon in Capricorn in the 10th house. 10th house is your career, no? Maaring may mga susubukan kang bagong career, trabaho, or business. And I think mas magsisipag ka rito, no? And ito ay magbibigay sa'yo ng reward after your hard work. And I also see you na ang career or trabaho na or business na gagawin nyo is yung gustong-gusto nyo talaga. Gagawa kayo ng paraan na ma-enjoy yung trabaho nyo para hindi rin siya magbibigay sa inyo ng stress. Mas magiging productive kayo, mas magiging inspired kayo. You have Mars in Scorpio in the 8th house. Okay, 8th house is other people's money. So, medyo mag-ingat sa paghiram ng pera sa iba kasi pwede magkaroon kayo ng misunderstanding, conflict, lalo na kung may hindi dyan makabayad, no? Oo. So, ingat-ingat. And also, 8th house is about yung business or yung investments. So, kung ikaw ay mag-i-invest, maging maingat sa papasukin mong investment. You have to make sure na ni-research mo, no, para iwas ka sa sa scam. Kasi uso na yung mga scam talaga ngayon. So you also have Saturn in Aquarius in the 11th house. I think meron kang magandang idea para kumita ng pera. Pwede itong mga matututunan mo sa online, no? Matututunan mo sa TikTok, matututunan mo sa YouTube, sa Facebook. Yung mga bagong ways to earn money online. So, lang yan siya. Medyo challenging lang para sa iba na gawin yun. Lalo na kung medyo challenge kayo pagdating sa technology. Pero willing naman kayong matuto. So, kung willing kayong matuto, kahit mahirap yan, magagawa niyo ng paraan. You have the Queen of Wands. Yung iba, you will be focusing on your creativity. Parang yung tipong wala kang pakialam kung ano yung iisipin ng ibang tao sa'yo as long as alam mo na masaya ka sa ginagawa mo, sa career mo, sa trabaho mo. Kasi yung iba, diba? Example,
yung mga nakikita mo nyo sa sa TikTok na nagla-live tapos para silang mga NPC, para mga robots. Tapos thank you for the flowers, thank you for yung mga ganun, 'di ba? So example ganun. Yung iba parang nagki-cringe sila sa ganung klaseng paraan para kumita ng pera. Pero wala naman silang tinatapakang tao, 'di ba? They are just entertaining people and kumikita sila doon. So at least productive sila. And wala silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, kung cringe man sila or what. So you have the Knave of Cups. I also see you na maaring merong nabubuong bagong pangarap sa'yo ngayon. Pwedeng hindi mo to dati pinapangarap, pero ngayon mas nagiging determinado ka. You're becoming more competitive. So, maganda rin yung may competition kasi mas nai-improve natin yung ating sarili, 'di ba? As long as it's a healthy competition. Minsan kasi yung iba nagpapa-apekto sa sinasabi ng iba. Kaya nga yung iba sa inyo wala na kayong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Importante sa inyo that you love what you're doing. You have the Hanged Man, you have the King of Cups. I think merong offer sa inyo sa work, trabaho, or business na pag-iisipan yung maigi kung susubukan nyo. But I think, kaya nyo pag-iisipan kasi pwedeng iniisip nyo na itong taong ito na nag-o-offer sa inyo ay baka meron siyang ibang dahilan kaya niya ino-offer sa'yo to. Pwedeng itong taong to ay merong vested interest, no? Pwedeng meron siyang hidden agenda. Kaya pala ino-offeran ka ng work kasi may gusto sa'yo, ganun. Or may ino-offer na opportunity kasi meron pa siyang ibang bagay na gusto sa'yo. So, syempre you have to research on that. Pero yung iba sa inyo, I think, ayaw nyo na nagtatrabaho kayo para sa ibang tao. Maaring mas gusto nyo na self-employed kayo. Yung career nyo daw ay nasa proseso ng upgrade. Merong opportunity na kayo ay maging leader sa trabaho. Some of you, may mga times na hindi kayo kontento sa situation nyo, sa career, sa trabaho, sa business ninyo. Pero ang importante dyan is, kung nakakaramdam ka na ng ganyan, ibig sabihin meron ka ng kailangang baguhin. Kasi hindi ka na kampante sa situation na meron ka. You have to make some changes. You have to try new things. Para yung signal sa'yo senyales sa'yo na, oy, hindi ka na masaya or hindi ka na kontento dyan. So, sumubok ng iba. Hindi sa relationship to ha, sa career to, sa business ha. Okay. You also have Eureka. So, meron kang bagong idea para kumita ng pera. Maaring napapanood mo yan, nakikita mo sa social media, or bigla na lang may nakita ka or na-experience kang isang bagay na doon pumasok yung Eureka moment na, oh, that's a great idea. The people you are always with influence your future. Yes. So, pipiliin mo ang mga taong ipapaligid mo sa sarili mo or tahayaan mong ma-impluwensyahan ka. Dahil sila ay may malaking factor, contribution sa magiging future mo, sa career mo, sa business. Okay? New rhythms are coming into your life. You are encouraged to trust and adapt. May change, may bago. So, kailangan mo daw magtiwala sa mga pagbabago na to. And to adapt is, meron kang gagawing action para makasabay, no? Maging flexible ka sa mga pagbabago na to para hindi ka rin mapag-iwanan. The power of divine grace is within you. You are divinely guided and there is a divine plan para sa inyo, lalo na doon sa mga may nagiging pagbabago sa career nyo, sa business ninyo. Oo. So, be open to changes. And some of you are divinely guided and kayo ay talagang binibless. Dahil parang ginaguide kayo kung saan kayo mas mapapabuti . Oo. Kaya kailangan you have to trust and adapt.
Magtiwala sa pagbabago at mag-adapt ka sa mga pwede mo pang gawin para makasabay ka dun sa mga pagbabago na yon. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!